Kwento ito sa amin ni Lola. Nung pinagbubuntis niya yung bunso naming uncle, sa kabilang baryo nagtatrabaho si Lolo. Ang kasama lang ni Lola sa bahay, si Mama, Auntie Rita, at Uncle Monching. Sabi naman ni Lola, hindi siya takot kasi doon na siya lumaki sa lugar nila at mababait ang mga tao. Tapos kada Biyernes naman umuuwi si Lolo. Kaya lang, may dumayo. Unang beses niyang nakita yung malaking ibon padapit hapon na at naghihilamos siyang mag-isa sa may poso na nasa gilid lang ng bahay. Akala niya nung una agila o lawin kasi laging may ganon sa lugar nila. Kaya tinawag niya sila mama para isilong yung mga manok at sisiw para ikulong. Akala niya kasi nun, kaya tila napakababa ng lipad ng ibon, nais mandagit ng mga alaga nila. Sa sumunod na gabi, nakarinig naman si Lola ng pagaspas ng pakpak, pero malayo yung tunog. Sabi pa niya narinig din yun nila mama, na pinatutuhanan naman nila mama. Tapos sa mga sumunod pang gabi, nung tulog na sila mama, narinig niya ulit yun, hanggang sa gabi-gabi niya nang naririnig. Isang araw, nung mag-birthday yung mayamang kaanak ni Lola, pinapunta niya sila mama doon. Hindi na siya sumama kasi sabi niya nung buntis siya, iritable siya pag maraming tao. Tapos maglalakad pa ng medyo mahaba-haba kaya ayaw niya. Bandang 5:00 ng hapon, wala pa sila mama. Pero hindi siya nag-alala kasi marami silang kasama naman na uuwi. Ang ginawa ni Lola, nagsara na siya ng mga bintana pati pinto, tapos nagsulsi na siya ng sweater. Nakaupo siya noon sa gilid ng pinto, yung pinto nila sa sala at kusina galing sa katawan ng Nara na si Lolo pa mismo ang gumawa. Imaginin niyo po, sawali yung dingding ng bahay pero pak na pak yung pinto. Ang lock pa nung pinto hindi yung konbensyonal na lock kundi yung makapal na bilog na kahoy na hinaharang sa gitna. Effort talaga kung bubuksan. Ayun nga, habang nagsusulsi si Lola, biglang may pumasok na malakas na buga ng hangin mula sa ilalim ng siwang ng pinto sa may sala. Pagkaihip ng hangin, nanigas yung tiyan niya na nanakit. Tapos, may kumatok. Pero dahil nga sumakit ang tiyan ni Lola, hindi agad siya tumayo. Tinanong niya lang kung sino yan ng pasigaw. Tapos may umagos na tubig sa hita niya. Nabasag na pala ang panubigan niya. Tumigil naman agad yung pagkatok at sa pagitan ng sakit, nakaririnig siya ng parang naglalakad sa labas. Dapat tatayo na siya noon para lumabas ng bahay at tumawag ng tulong. Kasi nasa harap lang yung bahay ng kapatid niya. Ilang metro lang ang layo. Kaso, bigla na lang may kamay na bumutas sa sawali sa likod niya. Nahawakan siya sa buhok. Napasigaw siya nang wala sa oras kasi ang higpit ng hawak. Nung nakapiglas siya, mas naramdaman niya yung sakit. Tapos muntik na siyang mawalan ng malay sa takot. Kasi yung kamay na bumutas sa sawali, mabalahibo. Pero kamay pa rin ng tao. Tapos, dugyot yung kuko. Dahan-dahan nagpunta siya sa gitna ng sala. Tapos nawala yung kamay. Pero, may sumilip. Babae. Nataranta na si Lola nung nawala sa butas yung babae. Pero, 2 kamay ang pumalit na pinapalaki yung butas ng sawali. Dahan-dahan ulit na bumaba si Lola sa kusina. Kinuha niya yung palang ni Lolo. Hindi ko kasi alam ang tawag sa Tagalog nun. Basta para siyang itak pero yung dulo pa-curve. Pangtabas ni Lolo yun ng damo pero hindi yun karit ha. Pagbalik niya ng sala, malaki na yung butas.
Ang ginawa ni Lola, hinataw niya yung palang sa isang kamay. Pero imbis na sigaw ng babae ang narinig niya, parang sigaw ng baboy. Tapos nawala na yung nasa labas. Sumigaw na siya ng sumigaw, tinawag niya ang pangalan ng kapatid niya. Nararamdaman na kasi niya nun na palabas na si Uncle Ding. Namura niya ng lahat ng alam niyang mura si Lolo. At makalipas ang ilang minuto lang, dumating na ang kapatid niya. Nataranta pa nga ang kapatid ni Lola kasi sa labas ng pinto may mga bakas ng dugo na akala niya kay Lola galing. Sinamahan si Lola ng hipag niya habang yung kapatid niya sinundo yung kumadrona. Pagkapanganak kay Uncle Ding, kunento niya yung nangyari. Tapos sabi nung kumadrona, huwag niyang iiwanang mag-isa si Uncle Ding sa lahat ng oras kasi malamang aswang yun. At totoo nga, kalagitnaan ng gabi nakarinig ulit si Lola ng pagaspas at mga yabag ng paa. Pero hindi naman na siya gaanong nakaramdam ng takot kasi dun muna sila natulog sa bahay ng kapatid niya. At hindi ito natulog, binantayan sila. Sa unang pagtilaok ng manok, may kumatok. Pinigilan pa niya ang kapatid niya na buksan ang pinto kasi natatakot siya na baka yung babaeng boses baboy daw ulit yun. Pero nung magsalita, nalaman nilang yung kumakatok, si Lolo pala. Tinanong namin si Mama kung totoo yung kwentong to ni Lola. At sabi naman nila Mama, silang magkakapatid, totoo na yung pagdating nila galing dun sa birthday, butas na yung dingding nila at may dugo-dugo pa sa harap ng pinto. Tapos mula nun, naging mahigpit na si Lola sa kanila. Kahit 4:00 pa lang ng hapon, bawal na silang maglaro sa labas.